Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pananatili ng mananampalataya sa relihiyon, ang pananatili sa pagpapakamatuwid o istikama, ang siya magtitiyak na siya inshallah ay aabutan ng kamatayan na siya ay Muslim. Dahil walang sino man ang nakakaalam o nakababatid kung kailan siya aabutan ng kamatayan, marapat na pagsikapan ng bawat isa sa atin na siya ay Muslim sa lahat ng panahon o saang lugar man siya naroroon. Subalit ang istikama na ito, ang pananatili sa matuwid na relihiyon, ay hindi nakakamit ng tao basta-basta lamang. Ito ay marapat niyang pagsumikapan, at mula sa pagsusumikap na ito ay makikilala ni Allah ang kanyang dalisay na layunin, hangarin na manatili sa matuwid na landas, at dahil dito siya ay mapapabilang sa mga gagabayan ni Allah tungo sa matuwid na landas na siyang palagi naman nating hinihiling kay Allah. Lalong-lalo na sa suratul Fatiha, ihdinas siratal mustaqim. Gabayan mo kami, O Allah, tungo sa matuwid na landas. Subalit ang matuwid na landas na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay hindi masusumpungan o hindi matatagpuan ninuman, liban na lamang na ito ay kanyang aalamin. Ang relihiyon na ito, na siyang relihiyon ng mga propeta, ay isang relihiyon na pinamamayanihan ng kaalaman. Hindi ito relihiyon na pinamumunuan ng mga banal o ng mga dugong bughaw o ng mga hari. Ito ay relihiyon na pinamumunuan ng maalam, dahil ang relihiyon na ito ay relihiyon na nakapundasyon, nakaugat sa kaalaman na nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang pag-aaral, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pag-aaral ay dapat nating gawin na katulad ng salah na ginagawa nating madalas araw-araw. Hindi ito katulad ng Ramadan na mag-aaral lamang tayo minsan sa isang taon. At lalong-lalong hindi ito katulad ng Hajj na tayo ay dadalo lamang sa mga pag-aaral minsan sa ating buhay, katulad ng nangyayari sa panahon natin ngayon. Na nauuso sa panahon natin ngayon ang malalaking mga pagtitipon ng mga sikat na mga ngaral at dumadalo rito ang napakaraming mga tao, at ito na lamang ang naging pag-aaral para sa kanila. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'a." Si Allah ang nagpaluwal sa inyo mula sa sinapupunan ng inyong mga ina na kayo ay walang nalalaman na anuman. Nang tao ay nilikha ni Allah na walang alam, "Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida." Subalit si Allah ay nagdulot na kayo ay magkaroon ng pandinig, ng paningin at mga puso, la'allakum tashkurun, upang kayo nawa ay magkaroon ng kaalaman, kumilala sa biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, kumilala sa gabay, at dahil dito kayo nawa ay maging mapagpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang sino man sa atin ang ipinanganak na merong nalalaman, lalong-lalo na sa relihiyon na ito. Kaya marapat para sa sino man, ano man ang kanyang kalagayan sa lipunan ng mga Muslim. Siya man ipinanganak o isinilang sa pamilyang Muslim o isinilang sa pamilyang hindi Muslim, pare-pareho tayong merong obligasyon na pag-aralan ang ating relihiyon. At kapag nagsimula na ang tao na mag-aral, ang una niyang pag-aaralan siyempre ay ang makilala niya ang kanyang Panginoon, si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang makilala niya ang kanyang sugo, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at makilala niya ang relihiyon ni Allah. Tatlong bagay, tatlong kaalaman na siyang magiging tatlong katanungan din sa libingan na itatanong sa lahat. Hindi lamang ito itatanong sa mga Muslim, itatanong din ito kahit sa mga hindi Muslim. Kahit sa mga munafik, sa mga nagpapanggap na Muslim, itatanong rin ito sa kanila. Subalit ang tunay na makakatugon dito ay yung mga tao na isinabuhay nila ang paniniwala na kalakip ng kaalaman sa mga bagay na ito.
Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat. Dapat mong malaman o marapat na iyong alamin na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah. At pagkatapos nito, humingi ka ng kapatawaran para sa iyong mga kasalanan at para sa kasalanan ng mga mananampalatayang kalalakihan at kababaihan. Dapat mo itong malaman, ibig sabihin, kung ikaw ay tunay na nananampalataya kay Allah, ito ang marapat na una mong gagawin, ang pag-aralan ang relihiyon na ito. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala mismo, ang pangunahin niyang katangian o kapangyarihan ay ang kanyang kaalaman. Na pagkatapos ng binanggit na ito ni Allah sa parehong aya, sinabi niya, wallahu ya'lamu mutakallabikum wa mathwakum. Si Allah ay nalalaman niya ang lahat ng inyong mga ginagawa, lahat ng inyong mga pagkilos, at nalalaman niya ang lahat ng inyong mga hindi pagkilos. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakahalaga ng kaalaman na ito. Nang unang aya na ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay may kinalaman sa kaalaman. Sa Suratul Alaq, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bumasa ka, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa ngalan ng iyong Panginoon na lumikha. Khalaqal insana min alaq, na siyang lumikha sa tao mula sa namuong laman na nakabitin sa sinapupunan ng ina. Iqra wa rabbukal akram. Bumasa ka dahil ang iyong Panginoon ang siyang pinakamapagbigay. Alladhi allama bil qalam, ang nagturo sa pamagitan ng panulat. Allamal insana ma lam ya'lam, na siyang nagturo sa mga tao ng bagay na hindi nila nalalaman, lalong-lalo na tungkol sa kanilang pananampalataya, na hindi matutuklasan ng tao liban na lamang sa pamagitan ng gabay ni Allah. Ang gabay ni Allah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay hindi masusumpungan ninuman sa pamagitan lamang ng kanyang sariling husay o talino. Ito ay ibinibigay ni Allah sa sino mang karapat-dapat dito. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, buo at palagian ang paghihimok ng ating mga ulama, ng ating mga pinunong panrelihiyon sa mga mananampalataya, na ipagpatuloy nila ang kanilang pag-aaral sa relihiyon na ito sa abot ng kanilang makakaya sa bawat panahon na kaya nilang gawin ito. Hangga't maaari, gawin nila itong pangunahing pagkakagastusan o pagkakaabalahan sa kanilang mga buhay, na hindi lamang ito nagiging sideline, na hindi lamang ito nagiging isang gawain na napaglalaanan lamang ng tao kapag hindi na siya abala sa iba pang mga bagay. Ang kaalaman, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dito nakasalalay ang pagpasok natin sa paraiso. Ito ang magpapadali ng pagpasok natin sa paraiso dahil ang taong maalam, alam niya kung anong tama at mali. Ang taong maalam, kilala niya si Allah, alam niya kung anong gusto ni Allah at ayaw ni Allah. At ang taong maalam, alam niya kung anong mga gawaing pagsamba ang may malaking gantimpala at gagawin niya ito. At alam niya ang mga pinahihintulutan at hindi siya magdududa rito. At alam niya kung anong ipinagbabawal at nakatitiyak siya na marapat nga na iwasan ang mga ito at hindi siya magdadalawang isip. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, totoo nga ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Sabihin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magkapareho ba ang mga may nalalaman at ang mga walang nalalaman? Ito ay isang tanong na hindi na nangangailangan halos ng sagot, dahil tayong lahat ay nalalaman natin na hindi sila magkatulad. Sa lahat ng larangan, ito man ay sa larangan ng pagnenegosyo, pag-aaral, construction, o ano paman, hindi magkatulad ang may nalalaman at ang walang nalalaman. Hindi sila magkatulad dahil sa Islam, sinabi ni Allah, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iniaangat ni Allah
sa matataas na antas ang mga nanampalataya na kabilang sa inyo at ang mga may kaalaman. Iniaangat niya sila tungo sa matataas na antas. Again din sinabi ni Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ang tanging natatakot kay Allah, ang tanging alipin ni Allah na natatakot sa Kanya ay ang mga may tangan ng kaalaman. Kaalaman na sapat upang makilala niya si Allah subhanahu wa ta'ala at magawa niya ang mga obligasyon niya sa relihiyon na ito. Kaalaman na sapat na magiging dahilan upang siya ay maging karapat-dapat sa paraiso. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tarikan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tarikan ilal jannah. Sino man ang tumahak sa landas ng kaalamang panrelihiyon, padadaliin ni Allah para sa kanya ang landas patungong. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, matindi at palagian ng paghihimok sa ating mga Muslim sa pagsisikap na magkamit ng kaalamang panrelihiyon. At kasabay nito, ang ating mga scholar ay nagbibigay din naman ng babala laban sa huwad na kaalaman. Ang huwad na kaalaman, ito ay ang kamangmangan. Ito ay kamangmangan na binabalat kayuan na ito ay magmumukhang kaalaman sa pamagitan ng husay ng tao sa kanyang pananalita, sa pamagitan ng husay ng tao sa kanyang pag-arte o pag-asta na siya ay maalam o banal, o sa pamagitan ng iba't iba pang mga panlilinlang na tiyak na laganap sa panahon natin ngayon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang huwad na kaalaman ay ang kaalaman na ipinapakalat ng mga ligaw, ipinapakalat ng mga ligaw sa mga tao na hindi nakakabatid kung ano ba ang tama at mali, dahil hindi rin naman talaga sila tumahak sa landas ng kaalaman. Binabalaan na tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng relihiyon na ito ay mahati sa 73 na mga sekta na mas marami pa ang bilang ng mga ito kaysa sa mga sekta ng Kristyanismo at ng Judaismo, dahil patuloy ang umma na ito hanggang sa araw ng paghuhukom. Ibig sabihin, ang umma na ito ay mananatili hanggang sa araw ng paghuhukom at napakatagal ng ilalagi ipapanatili ng umma na ito sa mundong ito, at darami ang mga tao sa umma na ito, kaya tiyak na magkakaroon ng napakaraming mga salungatan. Pero yun nga, sa kabila ng lahat ng mga salungatan na ito, ay pinapayuhan ng lahat na kumapit ng mahigpit sa Quran at sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa kung ano ang pag-unawa rito ng naunang henerasyon ng mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, paano ba malalaman kung ang kaalaman ay huwad? Alhamdulillah, sa Islam, ito ay relihiyon na nagbibigay diin sa kaalaman, at ito ay isang relihiyon na nagbibigay diin sa isang espesyal na uri ng siyensya na hindi matatagpuan sa iba pang mga relihiyon. At ito ay ang tinatawag na sanad. Sanad o ang mga kadena o kawing-kawing na mga ulat kung kanino kinuha ng isang tao ang kanyang kaalaman at kung kanino rin ito kinuha ng kanyang pinagkunan. Sanad na sinabi ng ating mga scholar, as-sanadu minad-din. Ang sanad o ang kawing ng kaalaman na ito mula sa ating mga ninuno ay kabilang sa relihiyon. Dahil kung hindi dahil sa sanad na ito, ay sinabi na lamang ng kahit sino ang gusto niyang sabihin tungkol sa relihiyon, at tayo ay malilinlang sa pag-aakala ng sinasabi ng isang tao ay tama dahil lamang sa husay ng kanyang pagsasalita. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marapat para sa mga mananampalataya ang tumahak sa relihiyon na ito ayon sa bakas ng naunang henerasyon ng mga Muslim. Naunang henerasyon ng mga Muslim na pangunahin dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga sahaba at ang mga tabi'un na sumunod sa kanila at ang mga tabi'ut tabi'in na pangatlong henerasyon mula sa kanila. Ito rin ang kahulugan ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi karni,
thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ang pinakamainam na henerasyon ng mga tao ay ang aking henerasyon, ang mga sahaba, at sumunod sa kanila, at ang sumunod sa mga sumunod sa kanila na henerasyon ng mga mananampalataya. Na dahil dito, mahalaga ng tao ay nag-aaral hindi lamang sa pakikinig, hindi lamang sa pagdalo, randomly, sa mga pag-aaral, bagkus ay gawin niya itong sistematiko, na siya ay mag-aaral sa ilalim ng isang guro na nag-aral din mula sa mga tunay na guro, at hindi lamang siya nag-aaral sa sino mang meron lamang lakas ng loob na magsalita o kaya magpaliwanag sa relihiyon na ito, na siyang nagiging ugat kung bakit dumarami ang pagkaligaw at maling mga interpretasyon sa relihiyon na ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dapat tayong maging proud, dapat tayong magmalaki na tayo ay mga Muslim. Na sa panahon na ito, sa umma na ito, tayo ang mga hinirang na tao ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit ang pagmamalaki natin sa ating pagiging mga Muslim ay marapat na napapaloob din dito ang pagmamalaki natin sa pamagitan ng pagsasakatuparan sa anumang pinaninindigan ng relihiyon na ito. At pangunahin na rito ang kaalaman. Na sino man na inuugnay niya ang kanyang sarili sa relihiyon na ito, ang Islam, ay dapat niyang lawakan ang kanyang pag-aaral, ang kanyang karunungan sa relihiyon na ito, katulad lamang din kung paano natin inaalam ang iba pang mga bagay tungkol sa mga bagay-bagay na nagugustuhan natin. Gusto ng tao na maging mahusay na abogado, pag-aaralan niya mahusay ang abogasya. Gusto ng tao na maging mahusay na doktor, pag-aaralan niyang mabuti ang pagiging doktor. Gusto ng tao na maging Muslim, ay marapat na paghusayan niya ito sa pamagitan ng pag-aaral kung paano ba marapat na maging mabuting Muslim sa paniniwala, sa pananalita, at sa gawa.